Una sa lahat, nagkagulo ang mga residente nang makitang duguan at nakahandusay ang lalaking yan. Ang biktima, sinaksak ng sarili niyang amain nang manalo ito sa scatter. Bakit kaya? Yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Duterte 7, say cheese, mga senador ng mga Duterte si Escudero manok sa pagka-Senate President. Habili ni Duterte, hiling ng dating Pangulo na makremate kapag namatay siya sa The Hague, ayaw pakialaman ng Malacanang. At pumalag kay Totoy, PCSO chairman na dinadawit sa kaso ng missing sa Bungeros, tinangging fixer siya ni Atong Ang. Suportado ng Duterte Bloc si Senator Chis Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Tinawag pa nila ang kanilang grupo na Duterte 7. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, may kinalaman kaya sa impeachment case ang pagsuporta nila kay Senator Escudero? Jiggy, natanong ko yan, kila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo at kapwa nila sinabi, walang kinalaman yung issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng kanilang bloc o grupo sa Senado na suportahan nga si Senate President Chis Escudero para magpatuloy na leader ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Sadyang gusto lang daw talaga nila yung uri ng pamamalakad o leadership style ni Senate President Escudero. Sabi ni Senator Bato sa atin, kasama sa kanilang bloke o tinawag na Duterte 7, bukod kay Senator Bato de la Rosa, sa Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Rodante, Marcoleta, Amy Marcos, Mark Villar at Camille Villar, kaya umabot sila ng 7. Nakapirma na raw si Senator Bato de la Rosa sa resolusyon na pinapaikot para suportahan si Senate President Escudero, pero hindi raw niya alam kung kanyang mga kasamahan kung nakapirma na rin. Wala naman daw siyang hininging komite at wala rin daw na ipinangakong komite sa kanya si Senate President Escudero, pero mananatili daw siyang chairman ng Senate Committee on Public Order. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiki, pakinggan natin. Wala mo rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. At may pag-usapan na lang din ang impeachment. May plano ba magmotion ulit si Senator De La Rosa para ipadismiss ang kaso? Sa ngayon, Jiggy, wala sa plano ni Senator De La Rosa na muling magmosyon para ipadismiss yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sigurado daw na gagawin niya ay questionin ang jurisdiction ng Senate 20th Congress sa naturang impeachment case. Dahil sinimulan yan sa 19th Congress. Naniniwala kasi si Senator Bato na wala ng jurisdiction itong papasok na 20th Congress. Bagay na gusto rin daw niyang malaman mula sa kanyang mga kasamahan dahil bago na ang komposisyon at may mga bagong miyembro ang 20th Congress ng Senado. Kaya bukas daw siya sakaling mauwi sa botohan kung meron o wala nga bang jurisdiction ang papasok na kongreso o papasok na batch na mga senador para dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Kung mananalo ang majority, nasabihin ng majority na tatawid ito sa 28th Congress, then who am I to question the majority? Majority wins dito. Pero kung sabihin ng majority na walang jurisdiction, so ano pang papatuloy natin? At sa ibang usapin, may reaksyon na ba si Senator Ontiveros sa napapabalitang pagsali ni na Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa mayorya? At kumpirmado na ba ito? Matatandaan natin, Jiggy, ikinampanya ni Senator Risa Hontiveros sa Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So syempre yung issue na sinasabing bakit sila biglang sumali sa mayorya o napapaulat base sa sinasabi ng ilang mga senador sa atin na kasama sila sa mayorya. So naiwanan nga ba mag-isa ni Senator Risa Hontiveros? Sabi niya hindi pa niya yan masagot sa ngayon
Pero sabi niya, hindi siya nasasaktan sa nangyari. Baka na daw magpaliwanag yung dalawang senador sa kanilang naging desisyon. Pero sa ngayon, nananatili daw siya sa kanyang mga paninindigan at sa pagiging independent senator. Yan ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta para sa akin, mananatili akong independent senator. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Halos kalahati ng mga Pilipino ay naniniwalang sadyang pinatatagal ng mga senador ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumabas yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa survey na ito? JG, sang-ayon nga yung mga kongresista dito sa survey na 44% ng mga Pilipino ang naniniwalang sadyang dinidelay o pinatatagal ng Senado ang impeachment trial. Limang buwan na kasi mula inihain nga ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pero hanggang ngayon hindi pa rin nag-uumpisa kahit yung pre-trial. Ayon sa mga kongresista, basang-basa na ng taong bayan kung paanong dinidribble ng Senado ang impeachment. Imbes kasi naumpisa na nga yung paglilitis alinsunod sa konstitusyon, hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Pakinggan natin ang pahayag ng mga kongresista. I do agree with that 44% na naniniwala na nadidelay ng Senado itong impeachment trial. As to whatever is their intention in doing that, we will leave that to them. After all, they are the impeachment court. Dumaan ang Pasko, ang Bagong Taon, ang Chinese New Year, ang Valentine's Day. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita yung inaasahan nilang pag-hold accountable doon sa isang opisyal na talaga namang nagnakaw at nang abuso sa kapangyarihan. So this delay is not just about people waiting to see the evidence. This is about people expecting the Senate to do its job. Pero hanggang ngayon, nga pa rin. Jiggy, mali daw nga daw sa saligang batas na oras maihain na nga yung verified impeachment complaint ng Kamara sa Senado ay wala nang ibang dapat gawin ng Senado kundi umpisahan na ang paglilitis. Sana raw ay gawin ito ng Senado na tumatayong impeachment court. Jiggy. At Marian, lumalabas din na 42% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment ni VP Sara. May reaksyon bang bisa dito, pati itong mga kongresista? Yes, Jiggy, ayon nga kay Vice President Duterte, nakikita na ng taong bayan na pawang political persecution at harassment yung ginagawa sa kanya dito nga sa impeachment. Pero ayon kaya dapat daw ay ibasura na nga itong impeachment case laban sa kanya. Pero ayon sa mga kongresista, paano magiging persecution kung maraming ebidensya laban kay VP Sara? Marami rin daw silang matitibay na ebidensyang sumusuporta sa 7 articles of impeachment. Pakinggan natin ito. If they're so confident about the survey, then why are they still pushing for dismissal of the impeachment case? So I guess that's a kind of conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for dismissal of the case. Hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided, no, na talagang gustong mapanood at gustong makita kung ano talaga yung nilalaman, no, na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. Jiggy, ayon nga sa mga kongresista ay talagang naka-apekto daw yung pagkomento ng mga senador sa pagtingin ng mga publiko dito nga sa impeachment trial. Pero oras na maipresenta na nga yung mga ebidensya laban kay VP Sara ay paniguradong magbabago yung kanilang sentimiento at pagtingin ng publiko. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Hindi humingi ng confidential funds ang Office of the Vice President para sa 2026. Ayon sa bagong OVP spokesperson na si Attorney Ruth Castelo, paubayan na nila sa Department of Budget and Management kung bibigyan pa sila ng confidential funds. Sa original na budget proposal, aabot sa 733 million pesos ang hinihinging pondo ng OVP. Pero tinaas ito sa 903 million pesos para sa dagdag tauhan
at IT equipment ng opisina. We can just hope and pray that they see the need for this budget. Ayaw pakialaman ng Malacanang ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cremate kapag namatay siya sa The Hague. Ayon sa palasyo, usapang pamilya ito at nasa mga Duterte ang desisyon. Si VP Sara nagsabi na gustong makremate ng ama nang bisitahin niya ito muli sa The Netherlands. Ayon sa bise, nakakalungkot man, natural lang daw ang ganitong habilin mula sa amang 80 taong gulang na. Nangangayayat daw ang dating Pangulo pero hindi naman nangihina. 4 na buwan na sa The Hague ang dating Pangulo matapos arestuhin sa kasong crimes against humanity. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari. Para naman kina Senador Bato de la Rosa at Bongo, mainam na dito sa ating bansa gugulin ng dating Pangulo ang kanyang mga huling sandali. Una nang pumirma ng resolusyon ng 2 senador para mapauwi sa Pilipinas si Duterte. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. Darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon. Sana po'y dito po yun sa ating bayan. Susunod, isang taong gulang na bata patay matapos sanuri ng baha. At Barangay Ginebra at San Miguel Beermen maghaharap sa Do or Die Game 7. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tinanggi ni PCSO Chairman Felix Reyes na fixer siya ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Yan ay matapos si Dawit ni alias Totoy ang dating hukom sa kaso ng missing sa Bungeros. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong sabi ni Chairman Felix Reyes tungkol dito? Ginunaon ni PCSO Chairman Felix Reyes si alias Totoy na tukuyin ang partikular na kaso ni Atong Ang o anumang kaso ng mga nawawalang sabungero na inareglo umano niya pabor sa negosyante. Nagtataka nga raw si Reyes na nataon pang idinawi siya sa issue isang araw matapos mag-apply bilang ombudsman. Sa kabila nito, tiniyak ni Reyes na handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan sa mga walang basihang aligasyon. Papayagan niya raw ang Bureau of Immigration na isa publiko ang kanyang travel records mula nang magretiro siya sa hudikatura noong October 2021. Kasunod yan ang sinabi ni alias Totoy na bumabiyahe abroad ang tinawag niyang fixer para maareglo ang kaso ng missing sa Bungeros. Gigi. At Camille, may reaction ba ang Korte Suprema o DOJ tungkol dito? Sa ngayon, wala pang pahayag tungkol dyan ng Korte Suprema at Department of Justice. Pero nauna nang sinabi ng Korte Suprema na sineseryoso nila ang mga ganitong aligasyon at iimbestigahan nila ito. Gigi. At kaugnay naman dun sa recovery ng mga labi ng mga nawawalang sabungero, may update na ba ang DOJ tungkol dyan? Una nang sinabi ng DOJ na nakikipagtulungan sila sa Japan para sa mas high-tech na kagamitan para nga ma-recover ang mga labi ng mga sabungero sa Taal Lake. Pero iginiit ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano na hindi kailangang makita ang bangkay ng mga nawawalang sabungero para mapatunayan ang kasong murder. Pwede rin daw magsilbing ebidensya ang litrato o video ng pagpatay. At dito sa mga 15 pulis na dinadawit sa kasong ito, ay meron bang gustong makipagtulungan sa investigasyon? Gigi, sabi ni PNP Chief Nicolas Torre at NAPOLCOM Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, may mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero ang lumapit na sa PNP at NAPOLCOM para makipagtulungan sa investigasyon. Ang ilan daw sa mga ito ay posibleng maging state witness pero wala pa silang formal na testimonya sa ngayon. Hinihintay pa rin nila ang sinumpaang salaysay nitong ni alias Totoy na siya nga ang pangunahing whistleblower. Tumutulong na rin, Gigi, ang PNP para
natuntun ang iba pang posibleng lugar kung saan inilibing o itinapon ang mga bangkay ng missing sa Bongeros. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise. Thank you, Jiggy. Ilang oras na lang ay magkakaalaman na kung sino ang aabante sa sister teams Barangay Ginebra at San Miguel Beermen papuntang PBA Philippine Cup Finals. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian? Denise, matinding sagupaan nga ang inaabangan natin sa pagitan ng sister teams na Barangay Ginebra, San Miguel at San Miguel Beermen para sa Do or Die Game 7 ng PBA All-Filipino Conference Semifinals dito sa Big Dome. At kung mapapansin nyo nga sa aking likuran, nagwa-warm up na yung parehong koponan dahil matindi ang nakasalalay dito. Kung sino man ang magwawagi sa Game 7 mamaya ay siya nang makakuha ng pangalawa at huling ticket patungo sa finals. At ang losing team naman, magtatapos na ang kanilang season. Bagamat ganyan yung sitwasyon, nasa Barangay Ginebra yung momentum ngayong serye dahil nga sila yung nakakuha ng Game 6 victory. Pinangunahan niya ni Teniente L.A. Tenorio kung saan after yung 16-point deficit nila, pinasok si Tenorio at kumana nung game-winning 3 at nagtapos na dyan with 11 points and 3 3-pointers. Bagamat ganyan nga yung senaryo para sa Ginebra, gigil naman ang San Miguel Beermen na makabawi dahil nga malaki yung naging kalamangan nila, pero pagdating ng dulo nabitawan nila yan at nawala yung chance sana nila na matapos na yung serye. Abangan natin kung sino nga ang makakuha mamaya ng panalo na yan at ang magwawagi, makakatapat ang naghihintay na sa finals na TNT Tropang 5G kung saan nga nais din ng Tropang 5G na maka-Grand Slam ngayong season. Magsisimula ang Game 1 ng Best of 7 Finals sa darating na linggo dito sa Big Dome. Yan muna ang latest mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Denise? Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa Smart Araneta Coliseum. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, truck na nawala ng preno sumalpok sa mga bahay, driver patay. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Patay ang 38 anyos na lalaki matapos saksakin sa dibdib ng kanyang amain sa Bukidnon. Base sa investigasyon, nag-iinuman ng dalawa nang biglang manalo sa scatter ang biktima. Nagsisigaw ito sa saya. Naingayan ng kanyang amain kaya sinaksak siya. Hawak na ng mga otoridad ang sospek. Inararo ng truck ng basura ang ilang bahay sa Binangonan, Rizal. Dead on the spot ang driver. Ayon sa mga otoridad, biglang huminto ang truck. Nang paandirin muli ng driver, nawalan ito ng preno. Wala naman nasaktan sa mga residente. Sugatan naman ang isang rider at angkas nito nang sumalpok at pumailalim sa isang kotse sa Mandaluyong City. Base sa investigasyon, daan-daang kumakanan ng sasakyan nang biglang sumalubong ang humaharurot na motor. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng kotse. Patay ang isang lalaki matapos mabundol ng isang motorsiklo sa National Highway sa Tolosa, Leyte. Base sa investigasyon, tumatawid ang biktima nang biglang mahagip ng rider na isang Amerikano. Hawak na ng mga pulis ang rider. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, 1 News, RPTV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.